What's up sa inyo mga kapito? Isang mapagpalang araw sa inyong lahat uli at welcome muli sa panibagong episode ng ating vlog. Okay? So araw ng Miyerkules ngayon, March 6, 2024 at walang pito, walang takbo si Uncle B. Kaya rest tayo. So nung nakaraang Lunes tsaka Martes di tayo nakapag-vlog dahil na-busy ng konti sa labas sa mga importanteng bagay na kailangan gawin natin sa araw-araw. Okay? So ngayon mga kapito, ang pag-uusapan natin regarding yan sa regarding sa totoo talagang nangyayari sa loob ng basketball court ngayon yung talagang problema ng mga referees, mapabago, mapalumang referees ay ang mga coaches. Sobrang talaga ngayon kumbaga ang relasyon ng mga coaches sa mga referees ngayon kakaiba na, di katulad ng araw. So sobrang nagiging kumbaga masalimuot na ang sitwasyon ngayon kasi ang talagang problema ng mga referees ngayon kahit saan liga ngayon mapabarangay na liga, semi-commercial, commercial league, o mga open league, mga coaches talaga, no? Yun talaga ang nagiging dahilan kung bakit nape-pressure, na-stress ang mga referees, at yun talaga ang dahilan kung bakit nagkakaproblema ang mga referees sa mga players, no? Hindi natin kasi talagang ma-please yung mga yan dahil ewan ko lang tayo kasi mga referees akala nila bumili lang tayo ng pito, meron lang tayong uniforme, nagre-referee na tayo. Yun ang pagkakaalam nila. Ang dali nilang mag-isip ng ganon. Hindi nila alam, katakot-takot na hirap ang inaabot natin. Dumadaan tayo sa proseso para matuto tayo. Nag-aaral tayo ng mga rules and regulations, nagsa-seminar tayo, nagwo-workout tayo para makuha ang tinatawag na karapatan para mag-referees. Yun ang hindi nila naiintindihan And then suddenly, itong mga coach na to, yung binibintang nila sa atin, yung dapat ang katayuan nila. Yun naman dapat ang nila. Kasi karamihan sa mga coaches ngayon, sa mga ligang pambarangay, mga tinatawag na mga commercial league, semi-commercial league, mga open league, mapapansin mo yan, mapapansin naman natin yan. Hindi natin sila ginadjudge pero yun talaga ang tingin ko. At ang tingin ng karamihan ng mga referees na pumunta lang sila ron para mag-coach. Yun ang katotohanan. Yun talaga yung totoo na hindi natin nakikita sa kanila yung ugali ng talagang pagiging isang tunay na coach. Sa kanila, ang dali nilang ibintang sa atin, mga referees, na wala tayong alam. Kumbaga, akala nila nandoon lang tayo para kumita, para lang sa pera. Yun ang hindi nila naiintindihan. Okay, ngayon mga kapito, gusto kong i-share sa inyo yung tinatawag na yung mga ganyang coaches, no? Yung mga ganyang unprofessional na mga coach na during the game, ang pinakasolusyon na lang dyan ay i-huddle or i-clinic yung mga yan. Kasi yun talaga ang pinupunto natin, yung talaga ang dapat. Kasi hindi nga tayo nakaka-sure na yung mga coaches na yan ay talagang dumaan sa tamang proseso para maging coach. So marami dyan, sobrang dami dyan. Ngayon, ang pinakasolusyon dyan, i-clinic talaga yung mga yan bago magsimula ang liga. Yun na lang yung way. Or bago magsimula ang laro, kung guest referees ka lang, mga guest referees lang ang nakukuha nila, ang pinakasolusyon lang dyan is before the game, kausapin yung mga coaches, kahit hindi na siguro yung mga players, coach na lang talaga doon sa table official. Kasi meron naman tinatawag na
game interval, ano, bago magsimula yung first quarter o bago magsimula yung laro, bago mag-tip off, i-meeting na muna yung mga coach na paliwanag natin yung tinatawag na ano ba yung dapat na maging katangian or yung tamang pakikitungo ng mga coach sa mga referees. Paliwanag natin sa kanila na una, sabihin natin sa kanila na ang mga referees, katulad din niya, katulad din ng mga players niya, tao lang rin yan. Eh nagkakamali rin yan, wala namang perfecto. 'Di ba? Paliwanag natin sa kanila. Huwag silang mag-expect sa atin ng perfectong judgment o perfectong mga tawag. Okay, instead, sabihin natin sa kanila na ang expect nila sa atin ay ang consistency natin sa ating mga desisyon sa loob ng basketball court. Okay? Yan natin sa kanila na huwag naman sila yung nagkamali lang tayo minsan ng tawag. Although may mga lapses talaga yung mga referees, sasabihan na nila tayo na, bulag ka ba? Patingin ka nga ng mata. Mag-aral ka nga uli ng rules and regulations. Huwag naman kamo ganun. Hindi naman yun ang tamang salita o pamamaraan para itrato ang referee. Sabihin natin na ganito lang tayo talaga tumawag. Okay? Ganito talaga ang mga referees, tao lang talaga minsan nagkakamali. So dapat malagay na yun sa pag-iisip nila na walang perfecto. Silang perfectionist masyado. Dahil ang pagiging perfectionist na tao ay isang masamang pag-uugali yan. Anong perfecto sa mundo? Lahat ng tao nagkakamali. Paliwanag natin sa kanila. Okay? Then pangalawa, sabihin natin sa kanila na ang mga coaches na sa mga bench yan nakaupo. Diba? Ibig sabihin magkakaiba ang mga anggulo ng mga referees, mga players, at mga coaches. Okay? Hindi porke hindi tumawag ng foul si ref, may foul. Diba? Nagsisigawan sila na foul. Meron namang instances, may mga pagkakataon na tumawag ang referee ng foul. Nagwawala si coach sa loob ng basketball court, sasabihin niya walang foul. Paliwanag natin, ang bawat isa, kahit yan mga audience, mga players, mga referees, at saka yung mga coaches, may kanya-kanyang anggulo yan. Yung referees ang may pinakamagandang anggulo para mag-judge ng action. Pangatlo, mga kapito, yung tinatawag na set an example. Sabihin natin sa mga coaches na sila bilang mga coach, ang tingin sa kanila ng mga players mataas. Iniidolo sila ng mga players. Sila talaga yung iniidolo ng mga players sa loob ng basketball court, yung mga coaches na yun. So mag-set ka mo sila ng isang example, magandang halimbawa sa mga players. Kapag nagpakita sila ng tinatawag na mainitin ang ulo, o pagiging tinatawag na violente sa salita, gagayahin sila ng mga players. Akala ng mga players, tama yung ginagawa ni coach. Of course, kapag nagwawala ka na, or nagagalit ka na, mataas ng emosyon mo, sabi natin sa kanila na out of control na sila. So walang players, walang team na nananalo sa game na out of control. So yun ang ipaliwanag natin sa kanila na ikaw bilang coach, ikaw ang tinatawag na idolo nila. So mag-set sila ng example para gayahin naman sila ng mga players nila, maging mahinahon kamo sila. Itama na nila yung pagtrato sa mga referees, yung mga coach. And then at the same time, ano na lang yan domino effect na lang yan. Igagalang ng mga players ang mga official referees. Okay? Kapag si coach, inumura niya yung mga referees na technical siya, sinisigawan niya yung mga referees. So anong gagawin ng mga players? Ganun din ang gagawin ng mga players sa mga referees. Okay? Sisigawan din, magmumura din. And then, yon, kakaroon na ng problema. Okay? Once na nagkaroon na ng problema, doon na pangit na ang kalalabasan ng tinatawag na larong basketball. Nawawala na yung tinatawag na sportsmanship. Paliwanag natin sa kanila yun. Pangapat, sabihin natin sa kanila na ang mga players hindi yan nakikipagtalo sa loob ng basketball court. Okay?
hindi nila trabaho na makipagtalo sa loob ng basketball court sa mga referees, okay, or sa mga players. Kasi once na ginawa nila yan, kakaroon sila ng penalty, isang pangit na penalties ang kalalabasan niyan na malalagay ang team nila sa hindi magandang sitwasyon. Lagi natin ipaliwanag yun na may mga trabaho ang bawat grupo sa loob ng basketball court. Grupo ng mga referees, grupo ng mga sa table officials, at ang team. Paliwanag natin sa kanila na pabayaan natin magtrabaho ang mga referees, pabayaan natin magtrabaho ang bawat isa. At ang trabaho ng mga players ay hindi makipagtalo sa mga referees. Okay? Kung mayroon man dapat magtanong sa mga referees tungkol sa mga pangyayari sa loob ng basketball court ay ang coach. Siyempre, ang coach, tatanong yan sa isang pamamaraan na kumbaga magalang. Okay? Mahinahon na pamamaraan. So, panglima, sabihin natin kay coach na alam dapat natin yung trabaho natin. Okay? Lagi lang natin sasabihin sa kanila na ang bawat isa sa loob ng court, okay, may kanya-kanyang role. So, ganun lang tumatakbo ang larong basketball para maging maayos. Okay? At kumbaga, makita natin ang ganda ng laro ng basketball talaga at kung sino talaga ang team na deserve na manalo. Sabihin lang natin kay coach na, coach, yung role mo ganito, ang role ng mga referees ganito. So, dapat maliwanagan yung mga coach sa ganung pamamaraan. Ang panganib mga kapito ay yung tinatawag na adjustment, okay, ng mga coaches sa mga referees. Ipaliwanag natin sa mga coaches na mga referees iba-iba yan. Okay? Lahat-lahat yan, magkakaiba yan. Hindi magkakatulad ang mga referees. May mga style ang mga referees. Ngayon, ang mga coaches dapat nag-a-adjust yan kung ano ang way ng pagre-referee kay ng mga officials. Hindi ang mga officials ang mag-a-adjust doon sa mga coaches. Okay? So, yun yung way or isang technique na ipaliwanag natin sa kanila kung paano manalo ng larong basketball. Hindi po pwede yung kung ano lang ang gusto mong technique, kung anong lang gusto mong adjustment para doon sa game ka lang or doon sa kabilang team, opponent mo, doon ka lang mag-a-adjust. Paliwanag natin na dapat mag-adjust din ang mga coaches sa mga referees. Okay? So, bigyan natin sila ng idea tungkol sa ganyang sitwasyon. And then yung pang-pito, sabihin natin na wag natin isisi sa mga official referees or sa official table sa lahat ng mga opisyales na nagpapaliga yung kanilang pagkatalo. Okay? Paliwanag natin sa kanila na coach, sabihin mo sa mga players mo bilang coach, ikaw magpaliwanag sa kanila na hindi kayo nanalo or hindi kayo natalo dahil doon sa last possession. Okay? Kasi karamihan sa mga coaches, sabi niya, natalo tayo dahil sa last possession na yun, hindi tayo nakashoot. Hindi coach. Paliwanag natin sa mga coaches na ganun. Okay? Na hindi kayo natalo dahil doon sa last possession na nangyari. Natalo kayo sa mga sitwasyon kung yung mga nakaraang play, nakaraang posisyon, hindi nyo na-convert ng 2 points. Okay? So, sa ganung pamamaraan, kakaroon ng kalmadong pagtanggap ang mga players tungkol sa kanilang pagkatalo. Kasi hindi mo naman dapat isisiyan sa mga referees yung pagkatalo nyo usually. No? So, yun lang yung way na ideas na pwede natin i-share sa mga coaches. Isa pa, gaya ng sinabi ko, hindi naman ang referees ang kalaban talaga nila sa basketball. Hindi naman talaga ang referees ang may dala ng bola or nagdi-dribble dyan o umi-score dyan. Hindi. Ang referees nag-i-implement lang ng rules and regulations sa loob ng basketball court. So, wag nila sisi. Okay? Yung pagkatalo nila sa mga referees. Share natin yan. Sa mga ganong paraan, yung tinatawag na mga na yon, kumbaga pamamaraan kung paano ang tama pakikitungo sa mga referees. Kapag na-share natin yan sa mga liga, okay, sa mga huddle bago magsimula ang laro,
course, mas maganda kung may clinic gaya na sinabi ko, no? Kasi at the same time, prepare na sila sa mga mangyayari bago magsimula ang laro, yung kabuuang liga kung may clinic. Kung walang clinic, ganun talaga ang magiging kumbaga gagawin ng mga referees. I-huddle natin sila bago magsimula ang laro. At kung mayroong mga problema, i-huddle pa natin ulit during halftime. Magkaroon ng problema uli ang mga coach. Usually, ang mga coach lang talaga ang dapat patawag natin. Okay? Paliwanag lang natin sa kanila yung sinasabi natin kanina. Okay mga kapito, so yun, ang ating vlog ngayon, nandito lang ako sa labas ng bahay. Lang ako nagpapahinga ngayon at mag-share lang tayo ng idea sa mga kapwa natin na referees, and then syempre kung may nanonood dyan ng mga coaches, sana maintindihan nyo yung content na to ngayon regarding sa inyo, regarding sa mga coaches, tamang pakikitungo ng mga coaches sa mga referees. So mga kapito, syempre bago tayo magtapos, gusto ko munang shoutout lahat-lahat ng mga kabaro natin dyan, mga arbitero, mga referees, ang panig ng mundo dito sa Pilipinas. Shoutout sa inyong lahat, sa lahat ng mga sumusuporta sa atin, patuloy na sumusuporta sa YouTube channel ni Uncle D. Maraming salamat sa inyo. Shoutout sa inyo from Luzon, Visayas, Mindanao. Okay mga kapito, at yun, gusto ko rin i-shoutout yung mga kabrad ko dito sa NCR, ang basketball referees officiating developmental, sa lahat ng mga kabaro ko dito, sa lahat ng mga kasama ko rito sa grupo. Alam niyo na kung sino-sino kayo. Shoutout sa inyong lahat. Mga kapito, ito ko natatapusin ang ating video. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na vlog. God bless us all. Peace out.